PhilHealth ng ating mga senior citizens. Tama yun, lahat ng Pilipino sinasakop na maging membro ng Universal Healthcare Law at sila ay napapasailalim din sa iba't ibang kategorya. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Ng PhilHealth ng ating mga senior citizens. Tama yun, lahat ng Pilipino sinasakop na maging membro ng Universal Healthcare Law at sila ay napapasailalim din sa iba't ibang kategorya ng rehistro sa PhilHealth. At yung ating mga senior citizens sa dalawang batas, Republic Act 11228 at yung Republic Act 11223 mismo ng Universal Healthcare Law ay nagsasaad doon sila ay kabilang at nakarehistro bilang miyembro upang mapagkalooban natin ang benepisyo. Iba't iba at marami actually yung mga pamamaraan na sila ay makapagparehistro. Unang-una, paalala nga pala natin sa kanila, bagamat isinasaad ng batas, mandatory coverage, ngunit hindi ito automatic. So, kinakailangan nilang makapagparehistro bilang miyembro, lalo na kung hindi pa or never pa sila nakapagpa-member. Or kung member naman na sila, at sa panahon ito ay senior citizen na, kailangan maanyendahan yung kategorya ng rehistro nila mula dun sa dating kategorya papuntang senior citizen. Unang-una, maaari nilang pagsadyain ang alin ng ating mga different local offices ng PhilHealth all over the region, all over the country, walk in doon sa ating mga front desk counters, maaaring ipaglingkod natin yung pagre-register sa kanila. At napakasimple ng requirements actually, Yung ID nila bilang senior citizen lamang ang kailangan nilang dalhin upang sa ganun may sagawa natin yung pagre-rehistro. So unang-una yan, napakarami nating local health insurance offices all over the region, all over the country, And pangalawa, yung tinatawag nating LGU assisted. Ibig sabihin, yung mga PDAO units ng ating mga munisipyo o yung Persons with Disability Affairs Unit, maaari silang gabayan. Maaaring magsilbing registration sa mga PDAO sa iba't ibang mga munisipyo upang doon sila makapagrehistro. Ikatlo, mayroon tayong tinatawag na PhilHealth on Wheels o yung mobile registration services natin sa mga munisipyo. At ito ay sinasagawa natin upon their request. Nagsasadya tayo sa mga events, programs na inoorganisa ng munisipyo, ng PDAO, ng OSCA, at doon mismo doon sa kanilang programa, doon ay sinasagawa yung pagre-rehistro, pagpiprint ng ID nila at members record, kaya't uuwi sila. Bit-bit na nila yung kanilang PhilHealth ID as senior, as PWD, or kung anumang kategorya iyon, pati na yung members data record nila. At panghuli, meron tayong online registration platform, doon sa website ng PhilHealth, o yung www.philhealth.gov. I-click lang po yung online services for membership, yung member portal, at doon pwedeng i-rehistro yung kanilang sarili. Paano naman po, Sir Tolis, kung halimbawa naka-admit na sila sa ospital? Ayan, kailangan pa ba silang pumunta pa sa PhilHealth office and naka-admit nga sila? Paano po sila ma-update yung record nila as senior citizen? Nagkaroon tayo mismo ng arrangement sa ating mga facilities at saka mga health providers na i-assist. Even yung ating mga naka-confine na senior citizens na hindi nakapag-update ng records,
hindi nakapag-register even, no? Kahit first time nila mag-register, pwede silang i-assist pa sa hospital mismo upang makapagparehistro, makapag-update ng records nila, no? At hindi nila kailangang magpunta or magpapunta doon sa ating opisina. Yung hospital staff mismo ang magpo-provide sa kanila ng form, papipilapan sa kanila, ipapadala sa atin by email, and then ipoprocess natin yan doon sa ating mga backrooms at maaari na nilang makita yung updated record nila doon sa portal ng bawat hospital nang sa gayon mapagtibay, eligible na sila, registered member na sila, active status na ang rehistro nila sa PhilHealth upang maigawad yung benefits. Ayan. So, Ninong, marerehistro sila as senior citizens pag 60 years old and above na. Yes, the requirements of course, Ms. Mons, is yung ating senior citizen is age, no? 60 years old, pero may preconditions din na hindi sila employed at that time, no? Otherwise, they will still remain doon sa kategoryang formal economy or OFW or business owner, no? For that matter, kung ano man yung kanilang kategory doon sa panahon na yon, bagamat sila ay 60 years old. The moment na sila ay umalis or mag-retire from service, they could either shift yung kanilang rehistro to senior citizen or even doon sa tinatawag nating lifetime member category. Ano naman po yung lifetime member? Well, yung lifetime categories, ito yung ating mga miyembro na nagretiro, pensionado, from old age retirement nila, separation from service. Whether in the public or sa government service yan. So may requirements din lang, at least 60 years old sila, at meron silang accumulated 120 months of contribution sa kanilang pagkakarehistro, pagiging miyembro sa PhilHealth. So, yung hindi naman papasa bilang lifetime member category because of the contribution requirements, pasok sila syempre doon sa senior citizen as long as they meet the age requirement. Ayan. So, pag senior citizen, wala ng trabaho, nag-retire na, pwede siya as senior citizens or lifetime members. Correct. Pero sabi mo nga kanina, di ba, Sir Tolets, kapag naman ang senior citizen ay nagtatrabaho pa, ayan, pasok naman siya dun sa kategorya kung saan magbabayad pa ba siya ng contribution kung nagtatrabaho siya or OFW. Yes, ang ating mga kababayan, bagamat sila tumungtong na ng 60 years old, as long as they are gainfully employed, they are registered with us as a business owner, OFW, nananatili sila doon sa tinatawag nating direct contributors at nangangahulugan lamang ito patuloy ang kanilang contribution sa ating programa. Ayan. Yun yung magandang feature ng Universal Healthcare. Para siyang bayanihan. So tayo po employed, may kakayahang mag-contribute, magko-contribute po tayo. Pero pag dumating na yung time, Jasmine and diba, Sir Tolets, na wala na tayong kakayahang magbayad, sasagutin pa rin po tayo ng PhilHealth. Yes. Ayan, makakagamit tayo ng benepisyo. Yun actually ang konsepto ng bayanihan, tama yung pagkakaturan mo ng social insurance. We cross-subsidize yung mga iba't ibang sector. The young, we subsidize the old. The healthy subsidizes the sick. The employed, we subsidize yung incapable to actually contribute. Ayan, kanina po Sir Tolets and Ms. Mons po, nag-discuss po natin ang tungkol sa mga senior citizen po. Paano naman po masasabi na ang isang Pilipino ay kasama sa persons with disabilities? Yes, Miss Jasmine, yung persons with disability ay isa ring kategorya ng ating PhilHealth membership sa ilalim ng mga indirect contributors. At ito ay isang pribilehyo na nakapaloob din sa isang special law which started way back noong 1992, yung Magna Carta for PWDs. Ito yung Republic Act 7277. Alam niyo bang ito ay naipasa noong panahon ng dating Pangulong Corazon Cojuangco Aquino, no? So patapos na yung termino niya noon, and it's about first quarter
of that year 1992 nung maipasa yung batas. Halos kasabay ng Magna Carta for senior citizens. At doon, through time, no, nagkaroon ng mga amyenda, nagkaroon ng mga pagbabalik-aral sa nasabing batas. At very recently, or in the recent years, taong 2019, halos kasabay naman ng pagkakapasa ng Universal Healthcare Law, naipasa rin yung amended Magna Carta for persons with disability, at yan ay nakapaloob din ng mandatory coverage to PhilHealth ng ating mga persons with disability. At marami din yung pamamaraan na makapag-parehistro sila, no? Bilang miyembro sa ating programa. Ganoon din, parang yung mga nabanggit natin for senior citizens kanina, bukas ang ating mga tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 5 ng hapon, doon sa mga nagsasadya, individually nag-walk-in doon sa ating mga tanggapan. At dala lamang sana nila yung kanilang PWD card para maisaayos at maisagawa natin yung pagpuproseso ng rehistro nila sa PhilHealth, kategoryang PWD. At bukas din sa kanila, yung tinatawag nating PhilHealth on Wheels, no? Yan. Yung registration, mobile registration service na ipinagkakaloob ng ating mga local health insurance offices sa paanyaya ng ating mga PDAW, katulad din ng OSCA, kanina na nabanggit, anytime na meron silang mga pagtitipon, meron silang mga programa, no? In particular, itong katatapos na buwan ng July, it was the observance ng ating National Disability Rights Week, no? Nagkaroon tayo ng pagkakataon sa iba't ibang mga munisipyo na nagsagawa ng mga events programa sa ating mga PWDs na anyayahan tayo. And I'm sure katulad ng ibang mga LEOs natin, tumugon tayo with the PhilHealth on Wheels mobile registration system on-site doon sa kanilang municipal gym yan, convention center, kahit sa barangay hall pa. No? Isinagawa natin on the grounds yung kanilang pagpaprocess ng rehistro nila sa PhilHealth, at umuwi sila, bit-bit yung kanilang mga PhilHealth ID at MDRs. And then of course, andin din yung online registration nila, Miss Jazz. They can just access yung ating PhilHealth website, do the registration, self-assisted, i-upload nila doon yung application form na napilapan nila at yung kanilang mga supporting documents. And then, of course, yung panghuling nandun din yung ating P-Links assistance sa ating mga hospital mismo na kung magkakataon, hindi sila nakapag-rehistro, hindi nakapag-update, ay doon mismo sa hospital at the time of availment nila, no, point of service, mag-fill out ng form, yung hospital na magpapadala sa atin online by email, we will process it sa backroom ng ating mga opisina, and they can just open the portal ng hospital to view and validate na nakarehistro na sila at makagamit ng benefits. And hopefully, madagdagan pa, no, para continuous yung maging assistance natin for the convenience ng ating mga PW. Opo. So, hindi na po nila kailangan pumunta sa mga PhilHealth offices. Dahil sa mga hospitals na po mismo, maaari na pong i-check yung membership po ng PWD po na member natin. Tama po, Yes, sir? lalo na pagka yung time of availment, no? Nandun sila sa hospital, hindi kailangan magbitbit ng copy ng member's data record. It's an online verification ang isinasagawa ng hospital through a system that we call the portal. And lahat ng hospital may portal. Down to the health centers may portal. Yeah. Para kahit anong service ang i-avail ng ating mga PWDs, ng ating mga senior, hindi nila kailangan bitbitin yung katibayan ng rehistro nila o yung MDR, no? All over the country yan. And it started way back April 1 of 2014, yung requirement natin na may portal. Lahat ng ating mga partner facilities na nagpo-provide ng services. So, po ba, or ano po ang dapat isubmit ng isang person with disability sa PhilHealth para maging isang miyembro? Yes, pangunahin, no? For the PWDs, yung kanilang PWD card,
na inisyo ng kanilang PDAO, MSWDO offices. No? At sapat na iyon upang itawid natin sila sa kategoryang PWD. No? And pangalawa, para naman doon sa kanilang mga idideklarang dependent. No? Kasi katulad din ng iba't ibang klase pa nating mga miyembro, entitled sila na magdeklara ng dependents. At sa usaping PhilHealth, pag tinukoy ang dependents, ito yung members ng iyong family na maaari ding gumamit ng benefits nila. So, tinutukoy natin dito yung legal na asawa, mga anak hanggang edad 20 anyos, na ilalakip lamang yung kopya ng marriage contract at ng kanilang mga birth certificate ng mga bata. Nang sa ganon, sila man din makagamit kung sila ang mga ngailangan. Yung senior citizen natin, yung kanilang senior citizen ID na na-issue ng OSCA, ang pangunahing attachment doon sa kanilang application form. Subalit may mga pagkakataon pala, Miss Monza at Miss Jazz, may mga senior citizens tayo, walang OSCA ID. Okay. O sa iba't ibang kadahilanan yan, hindi sila nakakakuha ng kanilang senior citizen ID. Katulad halimbawa na may mga pagkakataon, hindi online, hindi available yung services, at marami pa kung sakali. Ngayon, ang katanungan doon kung sakali bang wala silang OSCA ID, ang isang senior citizen, maaari pa rin ba silang makapagparehistro sa PhilHealth sa kategoryang senior citizen? Ang sagot natin ay yes. Opo, maaari po. At hindi lamang yung OSCA ID ang maaari nilang ilakip. Maaari i-attach kahit anong klaseng valid ID na mayroon sila as long as may birthday doon sa ID. At doon sa ID o birthday na nandun sa kanilang ID, matutuos na natin na senior citizen sila, then pupwede. Na silang may rehistro bilang senior citizen on account of the age, on grounds sa kanilang edad. And syempre, katulad din dun sa iba nating membro, maaari sila magdeklara ng dependent. Legal spouse, lahat ng anak, edad 20 anyos pababa ang edad, ilakip lamang ang malinaw na kopya ng kanilang marriage certificate at birth certificate ng mga bata. Ayun. So, Sir Tolis, ibig sabihin ng isang senior citizen or person with disability, pwedeng marehistro sa PhilHealth or ma-update ng record nila bilang senior citizen at PWD, or pwede rin silang maging dependent. Yes. Oo, tama po yan. May mga PWD card holders po tayo na minor. Ayun. Okay, below age 20, no? So, in that case, we usually recommend na yung parents pa rin ang magpa-member. Nang sa ganon, yung bata ay manatili bilang dependent, at kapag magulang kasi yung nagparehistro, nagpa-miyembro, buong pamilya yung na-cover natin ng benefits. Hindi lang yung minor na may hawak ng PWD card, no? At karaniwan din naman ay nagna-navigate tayo para doon sa magulang na maipasok din siya doon sa iba't ibang subsidized o libre na kategorya ng rehistro sa PhilHealth. Nang sa ganon, bagamat sa kasalukuyan, 500 piso kada buwan ang pinakamababang hulog sa PhilHealth, marami sa ating mga kababayan. Hindi pa rin kinakaya iyon, bungsod ng higit na kailangang unahin. Yung mga gastusin sa mga pagkain, pag-aaral ng mga bata at iba pa, kaya inilalatag din natin sa kanila, no? Iba't ibang mga miyembro, rehistro, kategorya na libre sa PhilHealth. Bukod sa senior, PWDs, marami pa. No? Katulad ng solo parents, katulad ng ating mga porpees, at yung financially incapable. Sir Tolis, speaking of yung halimbawa naman, may trabaho, ayan, may babayaran ba yung, kung dependent sila, wala silang babayaran kasi Yes, si principal tama, member. Pero kung yung principal member mo ay senior citizen or PWD, wala pa rin contribution. Tama po ba? Rin. Yes, oo. Paano po kung halimbawa may trabaho? Kasi usually ang tanong nito, may babayaran ba ang isang PWD or senior citizen na contribution? Well, sa ngayon, ang ating mga miyembro sa kategoryang senior citizens o ating mga kababayan na senior citizen at persons with disability na nasa formal
employment pa rin, ay nananatiling contributing members. Yung may no? trabaho. Yes, formally employed o kaya ay business owner ang rehistro sa atin o kaya ay OFW at patuloy ang kanilang contribution until such time that they get separated from employment or umuwi na ng ating bansa, hindi na OFW, hindi na nagtatrabaho, and then saka natin ay ginagawat yung kategoryang senior citizen or PWD. At wala silang babayarang contribution. Wala na, tigil na yung hulog, pero patuloy at pantay ang benepisyo nila sa mga pinagbabayad at naguhulog nating miyembro. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!